Mga ka-backyard, ito nga pala yung aking crayfish na mga breeder na kung saan ay may mga itlog na yung iba. Dahil wala na po akong paglalagyan ng mga panibagong breeders ko, ito na mga krillings ko ay ililipat na natin doon sa tinatawag natin na trapal pond. Yan. Ito yung dalawang batch na ito, lilipat natin sa trapal pond. Ito naman yung panibagong hatch natin. Yan. Para sa ganon, mailalagay natin dito yung panibagong may mga itlog. Dito natin sila ilalagay para paglipat sa ating trapal pond. Mga ka-backyard, ito nga pala yung krillings natin na ililipat natin dito sa dito sa trapal pond natin ito. Yan, bali konti lang po, no? Sa dalawang nanay na nag-hatch, konti lang yung nabuhay. Bali yan, dito ako na ilipat, pero sobrang taas yata ng tubig ito, so babawasan natin yung tubig. Ayun guys, so may mga nilagay na akong baby ng aking balon mulis, at yung height nila ganyan, at yung may mga bato na rin dyan na pwede nilang gawing heights. Yan. Kaya yan, ilalagay ko na dito. Idagdagan muna natin ito ng tubig for acclimation. Ayan sila guys. Yan, siguro sa dalawang nanay nito, iwan ko lang kung umabot ng 100 to. Kasi hindi pala may iwasan yung mortality pag maliit pa. So kalahati daw talaga yung mortality. Kaya mas maganda, mas marami yung breeders mo na crayfish. Yan, malawak na po ito para mabilis silang lumaki. Kung natatandaan nyo, ito yung trapal pond na pinost ko dyan. Yan. Ito sila guys, krillings natin na 3 weeks old. Mayroon pa dong isa na kakapipisa lang. Ito yung mga kinakain nila na na mga shell, yung mga snail natin, apple snail, nakain kasi nila yan. Kaya ito yung nangyayari sa mga apple snail. Yan. Hindi na ito masama sa baguhan na nagsa-start ng crayfish. Yan. At guys, release na natin yung krillings natin. Yan. Welcome sa bagong pond nyo. Nagsigkalat na sila kaagad. Oh. Yan. Yun. Wala na. Oh. Diyan sila nakianulat sa uling. Oh. Yan. Bugawin natin sila para makapaghanap sila ng matataguan. Yan. Yan. Kalat na sila guys. Yan sila oh. Ito yung iba oh. Yan sa gilid oh. Yan yung iba. Yan, kita ba? Yan, ito yung iba oh. Yan. So 6 by 2 by 1. 6 yung haba, 1 yung taas, 2 yung lapad. Yan. Bali gagawin ko pa pala to guys ng ng overflow kasi sobrang taas yung tubig dito. Tubig ulan kasi to. So gagawa natin ito ng overflow para sa ganon ay yung tubig ay mababa. Kailangan yung sa crayfish kasi 6 inch lang yung taas ng tubig. So dito kasi dun babaw, dito mataas. Kaya babaan natin to ng tubig na mga kahit mga 5 inch or 6 inch lang yung tubig ng ilalagay natin dito sa ating crayfish. Kasi baka makatakas. Tingnan mo to guys. Oh. Ayan oh, dito sa taas oh. Kasi may tubig. Baka makatakas ba. Yan. Alright guys. Yan lang muna update sa ating krillings. At ito na pala yung overflow na ginawa ko dito sa aking
trapal pond. Tingnan nyo ang lakas ng tubig. Ayan lang siya mga kabakyard yung ginawa ko. So nagpapa-elbow yan, no. Kung paano to gagawin, mag-upload ako ng separate na mga video para dito. Yan, ang lakas guys ng buga ng tubig. Ayan. Hindi po yan ginamitan ng water pump ha. Tawag dyan is overflow. Bali, ayan. Tapos nag-i-L lang siya dun sa taas. Ayan. Yung, para mabawasan yung ano dito, yung tubig. Kasi may nakita ako dito, kagaya nito mga kabakyard, ito. Na water shock siya kanina kaya namatay. Kaya ginawa ko, mahigit kasi 1 oras yung paggagawa ko ng overflow bago ko binalikan yung railings natin dito. Kaya nagkaroon ng water shock. Ito, kagaya nito mga kabakyard, water shock yung isang railings natin. Yan. Hopefully, hindi magwa-water shock lahat kasi yung tubig sobrang taas. Sa mga railings kasi kailangan mababa lang yung tubig. Galing sila